Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang kami magtipon-tipon muli sa araw na ito, ngayong linggo, upang ika'y sambahin at upang aralin din ang inyong salita. Panginoon, madalas ay hindi namin naiisip kung gaano ba kami ka-blessed na nandirito kami ngayon sa simbahan ninyo, na ligtas, na komportable, na walang takot na may magpe-persecute or may pupunta rito at guguluhin ang aming service. Ngunit Lord, paalala niyo sa amin kung gaano kami ka-blessed, hindi tulad ng mga aming kapatiran sa ibang lugar kung saan ay hindi sila malaya upang magtipon at mag-aral ng inyong salita. Kung saan ay mayroong pag-uusig sa kanila mula sa labas. Kaya Panginoon, kami nagpapasalamat dahil sa pagkakataong ito. Naway hindi namin ito abusuhin. Sana'y palagi naming isipin ang inyong kabutihan. At patuloy din namin ipagdasal ang aming mga kapatiran na sa ibang bansa, na sa ibang lugar kung saan hirap na hirap sila na simple lamang na magtipon ay hindi nila magawa. And Lord, nagpapasalamat kami dahil sa iyong kabutihan, dahil ikaw ang may hawak ng lahat. Nagpapasalamat kami sa inyong mga biyaya. At lalo na po, Lord, nagpapasalamat kami dahil sa kaligtasan na iyong binigay sa amin sa pamamagitan ng iyong anak. Lord, itinataas namin po sa inyo ang mga nakasalamuha namin nung nakaraang linggo, aming mga kapitbahay, aming mga katrabaho, ang mga ibang churches, ibang Kristiyano mula sa ibang mga simbahan na aming nakasalamuha. Lord, we pray for them. Sana ang mga hindi pa naniniwala sa inyo ay magkaroon ng pagkakataon na marinig ang inyong salita. At kung kami ang inyong instrumento na gamitin dito, ay Panginoon, bigyan niyo kami ng kapangyarihan at ng karunungan na maibahagi namin ang inyong salita ng tapat at ng tiyak. And Lord, nagpapasalamat din po kami dahil sa mga churches na ito na kami nakasalamuha, Lord, na alam namin ay pinagdarasal din kami, kaya kami rin ay nagdarasal para sa kanila. Tulad ng Higher Rock. Lord, we pray na sana po ay bigyan niyo ng wisdom, ng karunungan, bigyan niyo po ng guidance, ng patnubay ang mga pastor nito. Pati na rin ang congregation nila, sana po ay patuloy silang lumago sa pagkakilala sa inyo. At Panginoon, para naman sa iglesia namin, Lord, nagpapasalamat kami dahil nandirito pa rin kami. Tinataas po namin ang mga miyembro namin, Lord, na may sakit. Lord, pinapanalangin po namin si Brother Julius, na ang kanyang ina po ay nasa ospital ngayon, na may malubhang karamdaman. Lord, we pray na kami po ay maging isang iglesia, maging isang simbahan na nag-aalaga ng kapwa namin, ng aming miyembro. Lord, we pray na gawin mo kaming blessing sa kanya. Kung sa kahit anumang paraan ito, kung kami manalangin, kami mag-encourage sa kanya, or even, Lord, kahit na sa tulong pinansyal, Lord, gamitin niyo kami. Naway maging blessing kami sa kanya, Lord. Alam namin na mahirap ang kanyang pinagdadaanan. Pinapanalangin namin si Tita Alma. Lord, we pray na sana po ay gumaling siya. But Lord, most of all, we pray para sa kalakasan ng loob, para sa kanya at sa buong pamilya. Lord, we pray also para po sa isa pa naming miyembro na si Mrs. Helene Barros, na ang kanyang ama rin po ay nasa ospital. May maaari pong mabulag. Pero Lord, we pray for healing, but most of all, ang pinagdarasal namin ay kaligtasan. Dahil hindi pa niya po kayo nakikilala, ang ama ni Mrs. Helene Barros. So Lord, we pray na sana po ay makilala niya po kayo. We pray din na sana po sa pamamagitan ni Tita Helene ay maibahagi din sa kanya ang mabuting balita na nanggagaling lamang kay Kristo. Lord, sa kahit sino pa pong may sakit dito sa church namin, sana po ay pagalingin na po ni sila. Alam na naman po kung ano yung karamdaman nila. Sana po hindi na ito lumala.
At Lord, bilang isang iglesia din, gamitin niyo kami upang ma-bless sila. And Lord, right now, habang kami po ay nandito, bigyan niyo kami ng kaliwanagan ng kaisipan habang aming aaralin ng inyong salita. Pagpapatuloy po namin ang unang Korinto. Naway tanggalin niyo po ang mga distractions sa aming kaisipan at sana ay maging focused lamang kami. Ang aming atensyon ay ituon lamang namin sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon. Mahal na mahal po namin kayo. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Masaya po ako na nandito muli kami. Kami ay nawala ng 2 linggo. Pero kami nandito na. Kaya excited kaming makita kayo. And na-miss namin kayo. Di ba, Kuya Jack? Na-miss natin sila. So, maraming salamat po sa mga nagdasal para sa aming kaligtasan. Pumunta kami sa isang conference. At doon din namin nakita, yun nga po, sila ang ating mga kapatiran sa Higher Rock na sa Quezon City. So, it was masaya. Masaya na makakita ng ibang mga tao pa na may parehas na paniniwala tulad natin. And patuloy natin silang ipanalangin. Pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa unang Korinto. Unang Korinto chapter 1 verses 18 to 25. Unang Korinto chapter 1 verses 18 to 25. Ay, kaya wala rin pala po ako dito noon last week. Balita ako dito maraming Ianatics. Oh, ayun ako mga Ianatics. Oh. Yan na. Yan ang sasabihin kong mali. Pero yun nga po, maraming salamat Brother Ian. Talagang naitaguyod mo kami. Maraming salamat sa iyong serbisyo. Praise God for you. So pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa unang Korinto, chapter 1, verses 18 to 25. Kung maanyayahan ko po ang lahat, kung inyo pong kaya, tumayo po tayo upang magbigay parangal sa salita ng Diyos habang aking ito'y babasahin. Unang Korinto, chapter 1, verses 18 to 25. Ito po ang sinasabi, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking bibiguin. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang bihasang makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito. Ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay humahanap ng karunungan. Subalit ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus, na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa mga tao. Maaari na po tayong umupo. Sa ating pinanggalingan na pagbabasa ng unang Korinto chapter 1 verse 18 at yung binasa rin po kanina ni Brother Romel, ni Kuya Romel, na Proverbs, makita natin dito na merong aspeto or isang characteristic or sa English ay attribute ng Diyos na makikita natin sa all over the Bible. At yun ang karunungan ng Diyos. Pero ang tanong ko po sa inyo, ngayon sa araw na ito, o kaya sa mga napapansin ninyo sa mundo, saan hinahanap ng tao ang karunungan? Kung titignan natin yung konteksto ng unang Korinto,
ang salitang karunungan sa kanila ay medyo simple. Hindi tulad ng ngayon na yung wisdom, di ba? Parang medyo may dating na medyo mysterious or karunungan. Nung panahon na yon, medyo simple ang kahulugan ng karunungan. Ang karunungan basically ay yung kaalaman kung ano ba ang dapat gawin at paano ba ito gagawin. Kumbaga, nalalaman mo kung ano ba ang layunin ng buhay mo at ano ba ang kailangan kong gawin upang makamtan ang layunin na iyon. So ang mga tao noon, pag sinabi mong meron silang karunungan, kung sa Tagalog isasalin ko sa atin na parang pinaka-modern translation natin, parang meron silang diskarte, parang ganon. Paano nila nalalaman kung ano ba yung kailangan nilang gawin? Paano nila nalalaman kung ano ba dapat ang gagawin? Bakit ba sila nabubuhay? Ano ba ang layunin ng tao sa mundong ito? Ano ang kailangan kong gawin sa araw na ito? Ano ang tamang gawin? Kung titignan natin ang ating kapaligiran, ang mga taong ating nakakasalumuha sa pang-araw-araw, sa tingin po ninyo, saan sila or kahit tayo naghahanap ng karunungan? Alam niyo po, marami ngayon ay naghahanap ng karunungan sa iba't ibang dako ng mundo. Iba't ibang dako ng buhay. Merong iba na tumitingin sa kalangitan, tinitignan kung ano ba ang itsura ng mga bituin, anong petsa ba sila pinanganak, February, Pisces. Sabi sa zodiac sign, huwag daw ako lalabas ng bahay, bakit? Dahil mapapaaway ako, hindi ako lalabas ng bahay. Meron namang iba na tinitingnan ang kalendaryo, yung mga hayop doon, anong kahayupan ka ba? At sasabihin sa taong ito, ngayon ka dapat magnegosyo dahil kikita ka. Ito ang aking gagawin. Merong iba tinitignan kung bilog ba ang buwan, tinitignan kung high tide o low tide, tinitignan kung ang daming hinahanapan ng karunungan. Ang nakakalungkot po dito, ang mga tao ay handang gawin ang lahat upang hanapin ang karunungan na kahit na yung mga fortune cookies ay hinahanapan nila ng karunungan, ngunit ang nag-iisang bagay na merong totoo at perpektong karunungan ay hindi nila nilalapitan. At yun ang Diyos. Hahanapin sa lahat ng dako ng mundo maliban sa Diyos. Nakakalungkot dito, kung titignan natin yung konteksto ng mga taga-Korinto, ito yung mga nakikita natin na laganap noon. Marami dito ang tinatawag sa kanila ay pilosopo. Diba? Hindi yung pilosopo na alam natin ngayon. Diba? Yung mga pilosopo noon, sila talaga ang naghahanap sila ng karunungan. Sa Griego, they are called mga lovers of wisdom. Yun talaga ang translation doon, meaning mga tagapagmahal ng karunungan. Hinahanap nila ito. Nasaan ba ang totoong karunungan ng mundo? Sino bang makilala nating mga pilosopo? Huwag niyo po sabihin Joshua Ngan, di ba? Si nanay ko dati, pilosopo ka. Sino ba makilala nating pilosopo? Si Plato, di ba? Si Plato, si Socrates, si Aristotle. Di ba? Marami. Meron dyan, nagtuturo yung asawa daw nila. Hirap yan. Di ba? Ang mga pilosopong ito, gumagawa sila ng mga pilosopiya kung saan sinasabi nila na ito ang tunay na karunungan. Nagkakaroon sila ng interes sa pagkuha ng kaalaman o ng katotohanan, ngunit ang nakakalungkot pa rin dito ay ipinagpapaliban at hindi nila pinapansin ang Diyos. Gumagawa sila ng sarili nilang paraan kung paano ba makakamtan ang karunungan labas sa Diyos. Ang mga pilosopiyang tinuturo nila ay nakatali mismo dun sa mga tao.
Diba? Hindi natin alam kung ano ba talaga yung pangalan ng filosofiya ni Plato. Anong tawag? Platonism. Sa pangalan niya. Diba? Marami pang ibang mga pilosopo na nakatali sa kanilang pangalan mismo ang kanilang katuruan. Bakit? Dahil yung kanilang filosofiya ay tinuturo nila sa pamamaraan kung saan ang kagalingan nila ang nangingibabaw. Kaano sila kagaling magsalita? Kaano sila kagaling manguminsi ng mga tao? Nung panahon iyon, kung hindi ka marunong magsalita, kung pautal-utal ka magsalita, hindi ka magiging pilosopo. Kaya pag titignan natin, yung konteksto nila, itong mga ideyang ito ay medyo pumapasok na sa iglesia. Kaya nga narinig natin yung tinuro ni Brother Ian last week, nagkakaroon ng mga Ianatics. Sino pa ba yung iba daw? Parang wala nga nagbanggit ng Joshua Natics eh. Ako lang yata yung wala. Pero di ba, nagkakaroon ng ganon. Bakit? Ang mga tao, imbis na pinag-iisipan kung ano ba ang nilalaman ng mensahe, ang nagiging focus na nila ay sino ba ang nagbibigay ng mensahe? Ano ba ang tunog? Maganda ba sa tenga? Masarap bang pakinggan? Kaya nangyayari noon, nagkakaroon na sila ng pagkakahiwa-hiwalay. Ay, ako, kay Pablo lang ako makikinig. Kasi mas magaling siya magsalita. Ay, ako kay Apollos kasi hindi siya boring. Pero hindi ganun ang ebanghelyo ng Diyos eh. Hindi ganun eh. Ang ebanghelyo ng Diyos ay nakadepende sa mensahe, hindi sa sino ba ang nagsasalita, sino ba ang nagbibigay. Dahil ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos ay hindi na sa tao, kung hindi nasa salita, nasa mensahe niya mismo. Kaya ngayon, makikita natin dito na ipapakita ni Pablo na tinuturuan niya yung mga taga-Korinto na huwag mong iisipin kung sino ba ang nagsasalita dahil ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos ay hindi napapakita sa pamamagitan ng kagalingan ng pagbigkas kundi sa kung ano ba ang nilalaman ng mensahe. At ano ba dapat ang laman ng mensahe? Si Kristo. Kaya ang titulo ng ating mensahe sa araw na ito, ang paghayag ng karunungan ng Diyos, at hinati ko po ito sa tatlong bahagi. Ang karunungan ng Diyos ay inihayag sa pamamagitan ng mensahe ng krus. Ang karunungan ng Diyos ay higit na nakakahigit, diba? Sobrang higit pa sa karunungan ng tao. At pangatlo, ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos ay matatagpuan o makikita lamang kay Kristo. Puntahan po natin ang unang punto. Verse 18, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat, ang sabi dyan, sapagkat, sa English, for. Pag sinabing sapagkat, ibig sabihin niyan, may sinasabi pa si Pablo bago iyon. Ano yung sinasabi ni Pablo sa verse 18? Bago verse 18, ano ang nauna? Verse 17. Math. Verse 17. Dahil doon natin maririnig yung tinuro ni Brother Ian. At anong sinabi doon ni Pablo? Hindi niya inihahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kagalingan ng tao o yung karunungan ng tao. Inihahayag niya ang salita ng Diyos bilang salita lamang ng Diyos. Upang hindi daw mawalan ng kapangyarihan ang krus. Sabi ni Pablo, ako po ay tinawag upang ibahagi ang ebanghelyo, ipangaral ang ebanghelyo, ipadala ang mensahe ng Diyos. At alam natin kung ano yung mensahe ng Diyos. Yun ang krus ni Kristo kung saan si Jesus ay Diyos na naging tao at namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ngunit, maaaring itinanong ng iilan sa atin habang
nabasa natin ito, galit ba si Pablo sa katalinuhan ng tao? Bawal ba tayo maging matalino? Bawal ba tayo maging wais? Bakit parang kinakalaban ni Pablo ang karunungan ng tao? Kailangan ba hindi tayo nag-iisip? Paano ginagawa ng katalinuhan sa pagsasalita tungkol sa krus na nawawalan ito ng kapangyarihan? Bago ko sagutin iyon, tignan muna natin kung ano pa yung sinabi ni Pablo dito. Ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Pinapakita muna ni Pablo dito na may dalawang uri ng mga tao. Yung mga napapahamak at yung isa naman ay ang mga naliligtas. Ang mga napapahamak, ang salita nga dito ay hindi lamang napapahamak eh. Ang salita dito ay parang kumbagay papunta sa kamatayan. Ang mga taong papunta sa kamatayan. Ang kamatayan na pinapahiwatig dito ay hindi yung isang biglaang kamatayan. Ang larawan nito ay yung larawan kung ano ang nangyari kay Adan at kay Eva. Ano sinabi ng Diyos sa kanila nung pinagbabawalan silang kumain ng prutas? Huwag mong kakainin yan, sapagkat sa araw na iyong kainin yan, ikaw ay mamamatay. Pero alam natin na hindi agad-agarang namatay si Adan at si Eva. Pero alam natin na eventually, doon papunta. Kaya nga sabi nila, yan ang pinaka-accurate na statistics eh. 1 out of 1 people die. Diba? May kilala ba kayong hindi pa namamatay? Patay na siguro ngayon yun. So sabi dito, ang mga namamatay. Kung tinitingnan ninyo ang Griego nito, yung namamatay dito, or yung napapahamak, ito yung isang salita na nagpapahiwatig ng parang ginagawa sa sarili. Hindi nakikita sa Tagalog ito eh. Pero ang sinasabi dito ni Pablo, yung napapahamak ka, actually, resulta yan ng iyong sariling kagagawan. Ang tawag diyan sa Griego is middle indicative voice. Kumbaga reflexive, nangyayari sa aking sarili dahil sa kagagawan ko. Ang ipinapahiwatig lamang dito ni Pablo na ang ating kapahamakan ay hindi dahil sa kahit ano pang bagay, kung hindi dahil sa sarili nating mga kasalanan at ating pagkakasala sa Diyos. Ang ating pagtanggi sa Kanyang mensahe at sa Kanyang kaligtasan. Dahil kanilang kasalukuyang tinatanggihan ang mensahe. At ang sinabi naman niya sunod, ang pangalawang uri ng tao daw ay ang mga inililigtas. Inililigtas. Ito'y tungkol sa kaligtasan natin na natatagpuan lamang kay Kristo. Ang tawag naman dito sa Griego ay passive voice. Ano naman ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay inililigtas, yung salitang inililigtas, sino ang nagliligtas sa'yo? Kapag sarili mo ang nagliligtas sa'yo, paano mo sasabihin yan? Sa ating nililigtas ang ating sarili o sa ating, lumalaban sa araw-araw. Di ba? Ang salita dito, ikaw ay inililigtas. So ang tanong, sino ang nagliligtas sa'yo? Ang pinapakita ni Pablo dito, ang kaligtasan natin ay hindi nanggagaling sa atin. Ang kaligtasan natin ay wala nang iba kundi nanggagaling lamang kay Kristo Jesus. Ikaw ay inililigtas. Hindi mo nililigtas ang iyong sarili dahil hindi natin kaya gawin yun. Ito ay bigay ng Diyos. Itong dalawang salitang ito, ang ibig sabihin lamang nito na sa ating inililigtas, alam natin dahil ang kabuuhan ng ating kaligtasan ay dalawang paraan lamang. Either bumalik na si Kristo o kaya mauna tayo.
Doon mabubuo ang ating kaligtasan. Hindi pa tiyak at hindi pa tapos ang kaganapang ito. Matatapos lamang ito kung bumalik na si Kristo o tayo'y nauna. Tayo'y namatay na. Pero gayon din sa mga napapahamak. Hindi pa ito tapos. Bakit? Sapagkat may pagkakataon pa na magsisi, na lumapit sa Panginoong Jesus at sa Kanya'y maligtas. Ngunit, ano daw ang sinasabi dito ni Pablo kung paano daw nila tinitignan ang mensahe ng krus? Ang salita ng krus ay isang kahangalan sa mga napapahamak. Kahangalan, isang kalokohan. Hindi ito tinawag na kahangalan dahil hindi ito nagbibigay ng isang logical explanation or parang walang kabuluhan. Hindi, may kabuluhan. Pero tinawag lamang itong isang kahangalan dahil hindi ito katanggap-tanggap sa tao. Bakit? Sino ang tatanggap na sinabi mo na ang Mesiyas na tagapagligtas ng mundo ay ipinako sa krus na parang kriminal? Nung panahon na iyon, iba ang tingin nila sa krus. Tayo po ngayon, pag tinitignan natin ang krus, ang simbolong ito, relihiyoso na. 'Di ba? Meron pa nga tayong mga kilala, may mga tattoo ng krus dito. Yan. Kuya Jack, meron ka. 'Di ba? May mga ganyan. Kasi parang, relihiyoso, astig, krus. Pero nung panahon na iyon, kapag nakikita nila ang krus, hindi yun ang naiisip nila. Ang naiisip nila na kapag nakikita nila ang krus, ito ang pinaka-nakakahiyang paraan upang mamatay. Kaya ibinibigay lamang nila ito sa mga kriminal. Ito ang pinaka-nakakahiya, kalunos-lunos na kalagayan na mamatay. Kaya hindi ginagawa ito sa inosenteng tao, sa mga pinaka-malulupit na kriminal lamang. Kaya sinasabi nila, kahangalan yan kasi kayo ang tinuturo ninyo. Kayo, Pablo, tinuturo ninyo. Yung Mesiyas ninyo, yung tagapagligtas ninyo, ipinako sa krus na parang isang kriminal. Hindi dahil sa hindi ito maintindihan o hindi ito makatwiran, ito ay tinitingnan bilang kahangalan dahil hindi ito katanggap-tanggap sa kanilang pananaw, sa karunungan ng tao. Kaya ito ang dahilan bakit hindi umaasa si Pablo sa kakayahan ng isang magaling na pananalita kapag nangangaral siya tungkol sa krus. Dahil sa kahit gaano kaganda kung sabihin yan, kahit gaano mo kagandang sabihin na ito ang paraan upang mailigtas, yung mensahe mismo ay hindi katanggap-tanggap. Kaya most probably, kung ang mga tao ay gagamitin nila yung katalinuhan nila, yung karunungan ng mundo, most probably, magkokompromiso sila sa mensahe ng Diyos. Sasabihin nila, para tanggapin ng tao, baka pwede natin sabihin na hindi siya ipinako sa krus. Medyo ibahin natin ng konti yung kwento. Kaya sinasabi ni Pablo, hindi natin pwedeng gawin yun. No matter what we do, kahit ano man gawin natin, yung nilalaman ng mensahe natin, yun ang tinitignan nila bilang kahangalan. Kaya sa pagdating sa pangangaral ng Ebanghelyo, hindi sinasabi ni Pablo dito na kapag mahusay ka magsalita, mali ka na. Kaya hindi po mamaya sabihin ninyo na, mag-share ako ng Bible study mamaya, hindi na ako mag-aaral kasi sabi doon na dapat hindi ako wais, hindi ako dapat maalam. Hindi po ang sinasabi ni Pablo doon. Maganda pa rin po tayo. Mag-aral pa rin po tayo. Pero ang sinasabi po dito ni Pablo ay ang pinakapunto kung bakit natin ibinabahagi ang mensahe ng Diyos ay hindi upang makumbinsi sila to the point na makukompromiso na
ang mensahe. Ang punto talaga kung bakit natin ibinabahagi sa kanila ang ebanghelyo ay upang maunawaan nila ito. Pag-uunawa ang kailangan. Hindi panghihikayat lamang. Dahil ang panghihikayat lamang o persuasion, maaari sabihin nila na, ay, naniwala ako kay Brother Paul. Kasi, ang galing niya magsalita eh. Hindi, ang kailangan natin ay naniniwala ako kay Brother Paul dahil doon ko nakita kung ano ba talaga ang mensahe ng Biblia. Kailangan pang-unawa. Bakit kailangan na pang-unawa? Bakit kailangan pang-unawa ang nangunguna? Dahil, sabi sa Biblia, sa Isaías chapter 55 verse 11, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi ito babalik sa akin ng walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan sinugo ito. Tapos sabi rin sa Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Romans chapter 10 verses 8 to 9 at 17. Ngunit ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo na sa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral sapagkat kung ipihahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ay sa pamamagitan ng kagalingan ng tao, sa kagalingan ng pananalita ng preacher. Kung gaano niya ako kagaling na kumbinsi? Hindi. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, para sa mga naililigtas, ano daw ito? Ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ito ang salita na nagbabago ng buhay ng isang tao. Nagbibigay buhay sa mga taong patay na tulad natin. Na nung tayo na sa kasalanan pa natin, ay patay na patay tayo. At dahil sa Diyos, ay tayo kanyang muling binuhay. Kaya nga tawag tayo ay born again. Hindi born against ha, born again. Kaya sa dulo nito, makikita natin na ang mensahe ng krus ang magdedetermina kung ano ba tayo. Napapahamak ba tayo? Papunta ba tayo sa kapahamakan at kamatayan? O papunta ba tayo sa kaligtasan? Ano ang tingin mo sa krus ng Diyos? Hindi tayo maliligtas ng kahit sino man, ng kahit anong tao, kahit gaano katalino man yan. Ang makakaligtas lamang sa atin ay ang krus ng Diyos. Punta tayo sa pangalawang punto. Sabi sa verse 19, sapagkat nasusulat, aking wawasakin ang karunungan ng marurunong at ang pangunawa ng mga matatalino ay aking bibiguin. Makikita natin dito na higit na nakakahigit pa sa karunungan ng tao ang karunungan ng Diyos. Sabi niya ito, wawasakin niya. Ito ay isang verse na matatagpuan sa Old Testament, sa Isaías chapter 29 verse 14. Sabi dito, dahil dito muli akong gagawa ng kahangang-hangang mga gawa sa bayang ito, kahanga-hanga at kagilagilalas, at ang karunungan ng kanilang mga pantas ay mapapawi at ang unawa ng kanilang mga taong may unawa ay malilihim. Marami sa mga taong ito ay nung panahon na sinulat ni Isaías, ay mga Hudyo ay napaka-proud sila na ako ay Hudyo, ako ay kami ang bayang sinugo ng Diyos, pinili ng Diyos, kami ang mga Israelita, kami ay tagapagsunod ni Yahweh.
Pero kung binasa ninyo ang chapter 29, makikita nyo dito na ang ginagawa ng mga tao ay napakagaling nilang magsalita. Napakagaling nilang magdeklara. Pero hindi nakikita sa gawa. Kaya nga sinasabi ni Isaías dito, napakagaling nilang magsalita pero ang puso nila ay malayo sa akin. Napakalayo sa akin. Yung mga taong ito, gumawa sila ng paraan upang mapakita nila na sila ay banal, na sila ay mabuting tao. Sige, gawin natin to. Gawin natin to, itong batas na ito. Pakita natin na tayo'y marangal, tayo'y banal. Pero ang lahat ng ito ay mapagpanggap lamang eh. Pakitang tao lang eh. Dahil ang sinasabi ni Jesus sa kanila, ito, alam nyo, ang galing nyo magsalita, pero malayo kayo sa akin. Kaya sinasabi ni Isaías dito, is darating ang araw na yung mga taong ito na matatalino, na napakagaling, na magpanggap, na akala natin napakawais, na maraming karunungan, ay patatahimikin ko at wawasakin ko. Ganun na rin ang nangyayari sa mga taga-Korinto. Marami silang naririnig na napakahusay. Para bang sa sobrang galing nilang magsalita, parang totoo nga na alam nila ang katotohanan ng mundo at ng buhay. Ngunit ang katotohanan ay mas lalo pa silang inilalayo nito sa salita ng Diyos at sa Diyos mismo. Sabi dito, wawasakin ang karunungan ng marurunong. Tulad ng sinabi ko po kanina, ang karunungan sa kanila noon ay yung alam mo ang gagawin mo sa pang-araw-araw. Wais ka, meron kang diskarte. Alam mo ang iyong layunin. Ngunit, ang nakakalungkot dito, alam natin na yung mga pilosopo noon ay talagang focus na focus sila sa layunin at sa katotohanan. Gusto nilang malaman ano ba ang layunin ng buhay, ano ba ang layunin ng tao, ano ba ang katotohanan ng buhay, ano ba ang katotohanan ng tao. Ngunit lagi nilang ginagawa ito nang hindi kinokonsidera ang Diyos ng Biblia. Ang nakakalungkot, dahil sa galing nilang magsalita, kahit yung mga tao na taga-Korinto, yung mga Kristiyano ay napapaniwala. Kaya tayo rin po hindi tayo ligtas. Kaya kailangan natin lagi tayong babalik sa Biblia. Marami tayong maririnig. Lalo na ngayon sa internet. Punta ka lang sa internet, ang dami nang nagtuturo. Ang dami nagsasalita. Paano mo malalaman kung tama ba sila? Mas marami dyan, mas magaling pa magsalita kaysa sa amin dito sa GFC. Pero ang kailangan natin uulit-ulitin natin is kahit gaano kagaling magsalita yung tao, kailangan natin balikan ang salita ng Diyos. Ito ba ay tugma sa kung anong sinasabi ni Jesus? Ang nakakalungkot nga dito, nagiging gano'n na sila. Ang sinasabi na ng mga nasa church, ay, makikinig lamang ako dito kasi mas magaling siya magturo. Ay, makikinig lamang ako kay Apollos, kay Pablo. Ay, ako, kay Jesus lang. Diba kayo, ako pinakamagaling. Dahil ako kay Jesus. Ang nakakalungkot dito, malapit na itong maging idolatry Bakit? Dahil ang nagiging focus ng tao ay hindi na yung mensahe. Ang nagiging focus ng tao ay yung mensahero. So, ang mangyayari ngayon, next time, may sasabihin yung mensahero, hindi mo nakakwestiyonin kung tama ba, paniniwalaan na lang. Hindi, we always have to go back to Scripture. Minsan baka meron na rin baka sa church natin, ay si Brother Josh yung magtuturo. Overtime na naman yan. Next time na lang. Tulad nung sorry din ako sa English. Sorry po kung overtime. Mali yan. Mali na palagi akong overtime. Pero sana wag
Huwag niyo akong alisan. Mamaya nakita niya ako, ay si Brother Josh, nag-U-turn umalis ulit Pero ano po ba sinasabi dito? Sabi basically, ang sinasabi ni Pablo ay, ang lahat ng ito ay ipapangwalang sala na, ay ipapangwalang bisa ng Diyos. Dahil alam natin na ang karunungan ng tao ay hindi nakakaligtas. Walang ibubunga ito. Ang nakakaligtas lamang ay ang salita ng Diyos. Verse 20, nasaan ang taong marunong, nasaan ang eskriba, nasaan ang bihasang makipagtalo ng panahong ito? Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Ang tanong po niya dito, nasaan ang taong marunong? Itong tatlong taong itong binanggit dito, sila po ang madalas na nakikita natin bilang mga eksperto, bilang mga profesional. Sila ang, kumbaga, meron tayong lalapitan na nais nating matuto, nais nating makaalam ng kung ano ba ang tungkol sa mundo. Sila ang mga lalapitan natin. Ano ba sila? Ang mga taong marunong. Actually, pag binasa niyo po yan sa Griego, ito yung mga pilosopo. Sila po ang mga mahilig maghanap ng karunungan. Maaaring nakikita sila bilang mga pilosopong Griego, tulad nga po nila Socrates, nila Aristotle, at marami pang iba. Ang mga eskriban, ito po ay maaaring tumutukoy sa mga Hudyong eskriba, yung mga nagtuturo ng batas, ng katuruan ng Diyos, o maaari din itong i-translate bilang mga scholastic, meaning yung mga scholar, yung mga magagaling mag-aral, yung mga academic, matatalino, akademikong scholar, at panghuli, ang debater o mahilig daw makipagtalo. Nasaan ang bihasang makipagtalo sa panahong ito? Ito ay madalas na tumutukoy sa mga taong nakikibahagi sa mga pampublikong debate. Nagpapakita sila ng mahusay na pananalita. Pati na rin na napakahusay nilang mag-isip, mabilis. Kapag may binato ka, kaya kagad nilang i-process yon at ibalik sa iyo. Makipag-debate nga Quick-witted sa English. So sila yung mga madalas nakikita na mahusay. Pero ano ang sinabi ni Pablo dito? Hindi ba ito ginawa ng Diyos na kahangalan? Itong mga karunungan ng sanlibutan, hindi ba ito naging kahangalan? Ito yung sinasabi niya sa verse 18 pa lang na ini-imply dito na ang kahangalan na iniisip nila ay hindi talaga kahangalan. At silang mga nag-iisip na sila ay wais, sila ang magmumukhang hangal. Bakit? Bakit naisabi dito ni Pablo na ginawang kahangalan ng Diyos ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat kahit gaano kagrabe ang katalinuhan nila, gaano sila ka-eksperto sa kanilang mga larangan, wala pa rin sa kanila makapagligtas ng kaluluwa. Wala pa rin sa kanila ang kayang magligtas ng kanilang mga sarili. At sino lang ang may kayang gumawa nun? Si Kristo lamang. Pag binasa niyo rin ito, ang sinabi niya dito sa panahong ito, yung panahong ito, makikita rin natin na hindi naman pinapawalang bisa ni Pablo yung mga marurunong at matatalino. Hindi niya sinasabi na hindi kayo talaga tunay na matalino, hindi kayo talaga tunay na marunong, hindi talaga kayo tunay na mabuti or na maraming karunungan. Hindi talaga yan. Hindi. Actually, nakikita nga ni Pablo matalino talaga. Eksperto talaga. Ngunit ang sinasabi dito ni Pablo, ang karunungan ng tao ay limitado. Sa panahong ito. Ang ibig sabihin, sa susunod na panahon, hindi ka na most probably considered as matalino. Dahil ang karunungan ng tao ay limitado sa panahon. Ngayon, alam na natin di ba? Alam natin na ngayon pa lamang na nagbabago na ang panahon na dati ang akala natin mahusay, ngayon hindi na pala considered as mahusay.
Dati naakala natin na, uy, mas tama itong gawin. Ngayon pala ay mali na. Maraming mga ganong katotohanan. Ang naisip kong isa dati, ang sabi nila daw na kapag ang kotse mo daw ay manual, mas nakakatipid kaysa sa automatic. Pero ngayon, pag tinitignan ninyo ang mga statistics ng mga bagong kotse na automatic, madalas mas tipid na sila sa manual. Dati, totoo, na mas tipid talaga ang manual. Ngayon, iba na. Kaya nga sinasabi ni Pablo dito, ang karunungan ng tao ay limitado. Kung ano ba yung panahon na iyon, ano ba yung kultura na iyon, saan ka ba nakatira, saan ba ang lugar mo? At hindi ang lahat ng bagay ay alam mo. Pagdating ng panahon, ngayon akala natin ito ang tama, pagdating next week, mali na. Tulad nga sinabi ko rin kanina, dati uso yung matitingkad na kulay ng damit. Ngayon dapat ang damit mo, neutral colors. 'Di ba? Dapat may palette, dapat terno yung dalawa. Parang wala akong terno. O, sige mo, ako mali ako. Yun ang karunungan ng tao. Ito ay limitado, pero ang Diyos, hindi. Ang Diyos, hindi. Kaya tayo mga Kristiyano, kailangan din natin mag-ingat. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng mga bagay o ng mga aspeto ng buhay kung saan binibigyan niya tayo ng kalayaan upang mag-decide o kaya mag-desisyon para sa ating sarili. Na mag-isip para sa ating sarili kung ito ba ang tama, ito ba ang wais na gawin. Na kailangan natin maging maingat. Dahil minsan, ang naiisip natin na wais o tamang gawin, iniisip natin na ito lamang ang tama. Wala nang ibang pwedeng paraan. Ito lang dapat. Diba? Minsan, uwi tayo ng probinsya, galing tayo dito sa GFC, punta tayo sa church dun sa probinsya, tapos, yung band nila may drums. Naku, sa GFC, bawal yan. Mga makamundo talaga tong mga to. May electric guitar pa, naku. Minsan, isip natin na ito yung wais na gawin, ito yung tamang gawin. Binibigyan tayo ng kalayaan upang pag-isipan ito. Ang iniisip kagad natin, ito lang ang tama. Ay, ano sasabihin mo sa kanila? Alam nyo, kung makasalanan yan, may drums kayo. Ay, grabe naman yung mga taga-GFC. At hindi lamang yan, kahit sa buhay natin eh. 'Di ba? Minsan iniisip natin na, ay, bakit sila ganun magsalita? Bakit sila ganun manamit? Bakit sila ganyan? Bakit sila ganito? Bakit di sa tulad namin? Kaya mag-ingat po tayo. Dahil kung patuloy nating ipagpapatuloy yung ganong kaisipan, magiging tulad tayo ng mga Pariseyo. Bakit? Alam niyo po ba na ang umpisa ng mga Pariseyo ay mabuti? Dahil nais nilang maging banal sa harap ng Diyos. Nais nilang sundin ang salita ng Diyos kung kaya't anong ginawa nila. Sabi nila, kailangan gawin natin maging simple. Kailangan mapakita natin sa tao, ito ang mga kailangan natin gawin upang maging banal. Dahil nais nila, hindi dahil nais nilang maging mas magaling kaysa sa lahat. Hindi nais nilang, nais nilang pasayahin ng Diyos na, Diyos, sinusunod namin ang lahat. Kaso anong nangyari? Lalo na nung nakita natin sa panahon ni Jesus. Anong sinasabi na ng mga Pariseyo? Kung hindi ka katulad namin, hindi ka Kristiyano. Kung hindi ka nagsasalita ng tulad namin, hindi ka Kristiyano. Kung hindi ka nagdadamit tulad namin, hindi ka Kristiyano. Ano yung at the end na sinasabi na nga nila, di ba? Kung hindi ka nagiging Hudyo, hindi ka Kristiyano. Kaya kailangan natin mag-ingat. Nasaan yun sa Biblia? Baka sa susunod sabihin natin na, ay kung hindi ka miyembro ng GFC, hindi ka Kristiyano. Hindi malabong mangyari yun.
Kaya tayo po dapat ay laging bumabalik sa Biblia. Tama pa ba itong pinapaniwalaan natin? Tama pa ba itong iniisip ko na tama? Naaayon pa ba ito sa Biblia o sumusobra na ako? Dapat magkumbaba rin tayo. Dulo nga sinabi, di ba? Gospel people, mga tao ng ebanghelyo. Hindi ko po sinasabi na tayo po ay maging seeker sensitive, di ba? Na gagawin natin lahat kung ano ba yun na nauuso o ganyan. Hindi ko po sinasabi yun. Ang sinasabi ko lamang ay huwag po tayong pumunta sa extreme na kailangan ang lahat ng Kristiyano ay GFC members. Hindi po ganun yun. Dahil kung ganun tayo, anong pinagkaiba natin sa mga Pariseo? Verse 21, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ang Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Paano daw winasak ng Diyos ito? Dahil sa kahit anong gawin ng mga matatalinong tao noon, hindi nila nakilala o nakamtan ang katotohanan ng Diyos. Dahil hindi ito maaari. Sapagkat, sabi sa Roma chapter 1 verse 19, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila mula pa ng likhain ng sanlibutan ang kanyang walang kahanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, upang wala silang maidadahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Na ano sila? Nadala ng kabuluhan, ng walang kabuluhan na pangangatwiran. Sa pag-aangking marurunong sila'y naging hangal. At ipinagpalit nila ang kalwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at mga ibon, mga hayop na may 4 na paa at mga gumagapang. Anong ibig sabihin nito? Nung nalaman nila na may pagkakataon na makita nila ang Diyos, mas inuna nila ang kanilang mga sarili. Mas pinili nila ang tao sapagkat ayaw natin sa Diyos. Ang tanging paraan upang makilala natin ang Diyos, hindi tayo iniwan ng Diyos na, sige, dyan na kayo, bahala na kayo. Ayaw nyo, bahala na kayo. Hindi. Binigyan niya tayo ng paraan upang makilala natin siya. At yun ang ginagawa natin ngayon sa pamamagitan ng pangangaral tungkol kay Kristo at sa krus. Anong sabi niya? Kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Nalulugod ang Diyos. Natutuwa siya na iligtas tayo sa pamamagitan ng isang hangal na mensahe. Bakit ginawa ng Diyos na hindi na maaatim ng tao, hindi mararating ng tao ang kaalaman tungkol sa Kanya? Bakit naging imposible para sa atin na kahit gaano katalino yung tao, ay hindi nila makikilala ang Diyos? Dahil dito pinapakita ng Diyos ang pagkakaiba natin sa Kanya. Dito pinapakita ng Diyos kung gaano tayo kalayo sa Kanya. Na kahit ang pinakamatalinong tao, ipagsama-sama mo na ang lahat ng katalinuhan ng tao sa buong mundo, ay hindi pa rin natin mararating ang Diyos. Pinapakita dito ng Diyos na siya lamang ang Diyos. At tayo, wala pa tayong kahit ni alikabok kung ikukumpara sa Kanya. Siya ay higit sa atin sa lahat ng paraan. Dito natin makikita kung sino ba talaga siya at sino tayo. At ang sinasabi niya, yung sa tingin niyong hangal na mensahe, ito rin ang paraan kung paano kayo nailigtas.
Anong sabi po dito sa unang Korinto, chapter 15, verse 1 to 4? Ito ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo na inyo nang tinanggap na siya naman ninyong pinaninindigan na sa pamamagitan nito kayo ay ligtas kung matatag ninyo itong panghahawakan malibang kayo'y sumasampalataya ng walang kabuluhan sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin din tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Alam ni Pablo na hindi ito katanggap-tanggap sa marami. Isang Mesiyas na ipinangako sa krus. Kaya sa verse 22, sapagkat ang mga Hudyo ay humihingi ng mga tanda at ang mga Griego ay humahanap ng karunungan. Yung mga Hudyo, humihingi pa sila ng mga tanda kahit na nagawa na ng Diyos ang lahat ng propesiya. Sabi ng mga Hudyo, kulang pa. Bigyan mo pa kami ng mga tanda. Hindi itong pagtatanong nila, paghihingi nila ng mga tanda, hindi ito yung nais talaga nilang malaman kung sino ang Diyos. Hindi Ayaw nilang manampalataya. Kumbaga, andyan yung kasulatan, ginawa na ni Jesus lahat ng yan, anong sinasabi nila? Ay, Lord, o nga, ginawa mo na lahat, pero hindi pa sapat sa akin, hindi pa ako kampante, kulang pa. Dapat gawin mo akong kampante. Kumbaga, sinasabi ng tao, Panginoon, patunayan mo sa akin. Nandyan na sa kasulatan, hindi pa pasado sa akin Dapat sa akin pasado. Ganun ang sinasabi ng mga Hudyo. Na kahit na nandito na lahat ng ginawa ni Jesus, ano sabi nila? Kulang pa. Iniisip nila, Panginoon, ikaw dapat sagutin mo ko. Ako dapat ang masusunod. Ano naman daw sinabi ng mga Griego? Yung Griego dito, ito rin tumutukoy sa mga Hintil dahil sa sobrang laganap ng impluwensya ng mga Griego. Na pinagpapalit ng mga Hintil at Griego dito. Bakit? Ano daw hinahanap ng mga Griego? Ang mga Griego ay naghahanap ng karunungan. Hindi po mali na maghanap ng karunungan. Diba sa Lumang Tipan, we have yun nga, yung mga kawikaan, wisdom literature. Hindi mali ang maghanap ng karunungan. Ngunit ang sinasabi ng Biblia dito ay hindi yung karunungan ng binabanggit ng Biblia. Ang karunungan na hinahanap dito ay yung mga filosofiya ng mga Griego. Ang katalinuhan ng mga Griego, ang retorika ng mga Griego. Kung saan ang binibigyang papuri ay hindi ang Diyos kundi ang tao. Dahil sa kanilang kagalingang magsalita at manghikayat ng mga tagasunod. Ngunit ang lahat ng ito ay sinisira ng Diyos. Dahil kahit gaano ka kagaling, kahusay, walang makakapagligtas ng sangkatauhan kundi si Kristo lamang. Kaya wala tayong maipagyayabang na sabihin natin na dahil sa akin nangyari ito, naligtas ako Hindi. Si Kristo lang. Kapag ang tao ay nakumbinsi sa salita ng Diyos, hindi dahil tayo ay mahusay. Kapag ikaw po ay nagsishare ng gospel at naniwala ang tao, hindi po yun dahil ay napakagaling ko kasing magturo. Hindi, ang kapangyarihan ay nasa salita. Pero hindi rin po ibig sabihin na hindi tayo maghahanda. Ulitin ko po yan baka mamaya hindi na tayo maghanda. Sabi nga sa Biblia, naniniwala sila na hanggat ikay tapat sa iyong pag-aaral, sa rightly dividing the Word of God. Ikaw ay tapat sa pag-aaral at sa pagninilay-nilay ng salita ng Diyos. At ito iyong binahagi ng tapat. Hindi dahil sa kagalingan mo or what kung paniniwala yung tao Hindi dahil sa mensahe. Dahil sa mensahe. Hindi ko po sinasabi din dito na
Huwag natin hikayatin ng mga tao. Hinihikayat natin ng tao, di ba? Sinasabi, maniwala ka na sana. Maniwala ka na sana. Pero ang pinakamahalaga sa ating pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi yung paghikayat na maniwala sila. Ang nais natin magawin ay maunawaan nila ang Ebanghelyo. Dahil kahit gaano natin kagaling maghikayat, kung hindi nila nauunawaan ang Ebanghelyo, walang mangyayari. Kaya kapag tayo nag-share, huwag natin isipin na, magaling ba yung pagkasabi ko noon? Paano ko ba nagawa? Hindi natin tatanungin kung maganda ba yung pag-share natin ng gospel. Ang tanong dapat natin is, naunawaan ba nila yung gospel? Verse 23, subalit ipinangangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus na isang katisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil. Ipinangangaral. Ang ibig sabihin lamang po nitong ipinangangaral dito ay hindi lamang nasa pulpito. Baka iba sinasabi na, para sa mga nasa pulpito lang to. Hindi po. Ito po ay para kahit kanino na nagdedeklara ng salita ng Diyos. Ipinangangaral natin na si Kristo na napako sa krus. Ito ang prioridad. Napako sa krus. Dahil sa kanyang pagkapako sa krus, hanggang ngayon ay meron tayong kaligtasan at yung mga taong hindi naniniwala ay meron pa rin pagkakataon na may ligtas. Isang katisuran sa mga Hudyo sapagkat sino ba sa kanila ang maniniwala sa isang Mesiyas na ipinako sa krus? Sabi nila, yung Mesiyas, di ba, ililigtas dapat tayo sa Roma? Bakit siya ipinako sa krus? Sila hindi lang naintindihan, tayo naintindihan natin. Dahil ipinako si Jesus sa krus dahil upang bayaran ang ating mga kasalanan. Hindi siya ipinako sa krus dahil lang trip-trip lang or dahil mahina siya. Pinako siya sa krus upang tubusin tayo. Ito'y planado na ng Diyos nung umpisa pa lamang upang iligtas ang mga makakasalanang taong tulad mo at tulad ko. Ito ang Ebanghelyo. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay ipinako sa krus, tinusok dahil sa ating mga paglabag, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Ito ang Ebanghelyo. Ito ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos sa mga naniniwala, sa mga nagtitiwala ng kanilang mga sarili sa Diyos ng buong buo, na ibinibigay ang buhay sa Kanya. Ito ang Ebanghelyo, ito ang kaligtasan, ito ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang mensaheng ito ay ang tanging paraan upang mailigtas. Napakasimpleng mensahe. Hindi mo kailangan maging matalino, hindi mo kailangan maging theologian, hindi mo kailangan na maging mayaman. Ang kailangan mo lamang ay maunawaan ang salita. Walang lihim na doktrina. Lahat ay matatagpuan sa Biblia. Sa paanan ng krus, tayong lahat ay pantay-pantay. Mga makasalanang nangangailangan ng tagapagligtas. At ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 28, walang Hudyo o Grego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo. At ang ating huling punto, ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos ay makikita kay Kristo. Verse 24, ngunit sa kanilang na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Wala nang pagkakaiba. Ang Hudyo at mga Griego, tayo'y niligtas na ng Diyos. At sinabi dito, mga tinawag. Ito na naman. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa o katalinuhan natin, kung hindi sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos sa mga tinawag.
Alam na naman natin na si Jesus ang perpektong imahe ng karunungan at ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. At dahil sa Kanya, makikita natin ang karunungan ng Diyos dahil Siya ang ginamit ng Diyos upang isakatuparan ang lahat ng Kanyang plano dito sa Biblia. Kaya ang krus ng Kalbaryo ay napakahalaga. At yun ang napag-aralan natin sa Lucas, di ba? Ang karunungan lamang ng Diyos ang nakapag-isip nito at dahil dito, meron tayong kaligtasan. Verse 25, sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa sa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa sa mga tao. Hindi ito sinasabi na si Yahweh o ang Diyos ay merong parte niya na hangal or mangmang or hindi rin sinasabi dito na may kahinaan ng Diyos. Gumagamit si Pablo dito ng wordplay. Or isang parang talinhaga, pero isang pamamaraan upang ipakita lamang sa atin ang pagkakaiba natin mula sa Diyos. Ang sinasabi niya dito basically lamang ay ang pinaka-insignificant o yung pinaka-walang, hindi ito literal, pinaka-walang kwentang pag-iisip ng Diyos, o yung pinaka-hindi niya masyado pinag-isipan, wala pa rin yun. Wala pa rin tayo doon. Kahit na magsama-sama tayo, kahit na lahat ng pinakamatalinong tao sa mundo, kahit lahat na, nagsama-sama tayo, wala pa rin tayo ikukumpara. Kahit dun sa bagay na hindi masyado pinag-isipan ng Diyos. Kaya sabi yung kahangalan na inaisip ng Diyos, wala pa rin tayo dun. At yung kahinaan ng Diyos, ang sinasabi niya, kung may parte man ng Diyos, alam naman natin na isa siyang hindi natin ma-picture si God eh. Diba? Isa siyang espiritu. Pero kung may parte man siya, sabi niya, ang pinakamaliit na parte ng Diyos, wala pa rin ikukumpara ito kung kahit lahat ng kalakasan ng tao sa buong mundo na nag-exist, sa umpisa pa lamang ng mundo, kahit tayo magsama-sama, yung parang kay Dragon Ball, yung Great Energy Ball, wala pa rin tayong magagawa. Mas malaki at mas malakas pa rin ang Diyos. Maaring maghanap pa rin ng karunungan ng mga tao. Pero kahit saan sila maghanap, hindi nila mahanap ito, kundi mahanap lamang nila ang kaligtasan sa mensaheng ibinigay ng Diyos. Na ang iniisip nila ay isang kahangalan, na isang Mesiyas ay namatay sa krus para sa mga kasalanang tulad natin. Ang pinapalagay na kahinaan ng Diyos at kahangalan niya ang magliligtas sa sangkatauhan. Ang mismong mga bagay na minamaliit natin at tinatanggihan natin ay yun din ang bagay na magliligtas sa atin. Ang mga makamundong makarunungan ay maaaring magbigay sa atin ng pansamantalang kaginhawaan at tagumpay. Ngunit ang makadiyos na karunungan ay may walang hanggang resulta. Hindi masama maging matalino, hindi rin masama na maghanap ng karunungan, ngunit kung ang karunungan na hinahanap mo o yung katalinuhan na iyong inaasam-asam ay sumasalungat na sa sinasabi ng Diyos at humahad lang sa iyo upang sundin ng Diyos, baka kailangan mong suriin ang iyong sarili at pag-isipan kung ang iyong sinusundan o ang iyong pinapakinggan ay tunay na karunungan. Para sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, maaaring talagang naiisipan nyo, bakit kaya ang mga taong ito ay sumasamba sa isang Mesiyas na ipinako sa krus bilang isang kriminal? Hindi ko maunawaan. Ngunit kapatid, ang Mesiyas na iyong pinag-iisipan na kung bakit ba niya ginawa yun, siya rin ang gumawa ng paraan upang ikaw ay may ligtas.
Hindi mo kailangan maging espesyal, hindi mo kailangan magkaroon ng espesyal na karunungan, katalinuhan, o pag-aaral. Kailangan mo lamang lumapit at maniwala. Kung hindi mo pa rin maintindihan, stay. Manatili ka dito. Kausapin mo kami. Nais namin ibahagi sa iyo kung ano ba ang kagandahan at kadakilaan ng karunungan at kapangyarihan ng Diyos na matatagpuan lamang natin sa Kanyang anak na si Jesus, ating tagapagligtas. Let's pray. Lord, our Heavenly Father, maraming salamat po na tunay na kayo'y tapat. Hindi kami nandito ngayon, Lord, kung hindi dahil sa inyo. Nagpapasalamat kami sa inyong biyaya, sa inyong kabutihan, sa lahat sa amin na nandito ngayon. Naway, Lord, makita namin kung gaano kayo kabuti, gaano kayo kaganda. At tulungan niyo kami, Lord, na mas lalo pang lumago sa aming pananampalataya sa inyo. Ito po ang sinasabi sa Roma chapter 11, verse 33. O ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan, sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon, o sino ang kanyang naging tagapayo, o sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran, sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. At Panginoon, sa aming paglabas dito sa lugar na ito, naway biyayaan nyo kami, patnubayan nyo kami, makita sana ng mga tao ang inyong pag-ibig, ang inyong karunungan sa aming buhay. Naway, i-bless nyo kami sa aming pagbabahagi ng salita ninyo. At lahat ng ito'y tinataas namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Have a blessed Sunday, everyone.